Chapter 9. I miss you Papa. I love you. Narinig ko pang wika ni Charles. Agad na yumuko si Ryder at binuhat ito. I missed you too son. Kung alam mo lang, kahapon ko pa gustong gawin ito. Kahapon ko pa gustong yakapin ka. Madamdamin itong sagot. Hindi ko mapigilan ang patuloy na pagtulo ng luha sa aking mga mata at ibinaling ang tingin kay Lola Agatha. Thank you Iha. Sa kabila ng mga nangyari hindi ka pa rin nagbabago. Ikaw pa rin ang dating Ashley na nakilala ko noon, nakangiti nitong wika sabay abot sa aking kamay. Wala na akong nagawa pa kundi yakapin ito. Pasensya na po kung medyo natagalan bago niyo nakilala si Charles. Hindi ko po maiwasan na mag-alangan dahil sa mga nangyari noon. Wika ko. Agad ko naman naramdaman nagpaghagod nito sa likod ko. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ako magdadamdam sa iyo Ashley. Sa nasabi ko na, wala kang kasalanan. Naging biktima ka lang sa mga maling nangyari noon. Gayunpaman, nandito ka pa rin sa harap namin. Muli mong binigyan ng saya ang puso ko Iha. Salamat dahil sa kabila ng mga nangyari na natili kang matatag, mahabang wika nito. Agad ko naman pinunasan ang luha sa aking mga mata. Kahit papaano nakaramdam ako ng kahit na kaunting kapayapaan. Muli kong itinon ang aking atensyon sa mag-ama ko. Karga pa rin ni Ryder si Charles at mukhang wala na itong balak na ibaba pa. Tahimik kong pinagmamasdan ang mag-ama ko na naghaharutan dito sa garden. Hindi na kami natuloy sa pamamasyal sa mall. Dito na kami dumireko sa bahay pagkatapos naming mag-usap kanina. Biglang nagyaya si Lola Agatha na siyang hindi ko maintindihan. Mahirap tanggihan ang isang nakikiusap na tao na walang ipanakita sa akin noon kundi puro kabutihan. Pwede bang dam ito na lang kayo Iha? Masyadong malungkot ang bahay simula nang mawala ka dito. Napabelang ang tingin ko kay Lola Agatha nang magsalita ito. Hindi ko naman malaman kung ano ang isasagot dito. Sa Japan na po ako nakabase. Doon din nag-aaral si Charles, sagot ko. Agad kong napansin ang pagguhit ng lungkot sa mga mata nito bago pilit na ngumiti. Kayang bigyan ng magandang kinabukasan ni Ryder ang anak niyo Ashley. Hindi mo na kailangan pang magpakahirap sa trabaho. May sariling kumpanya ang pamilya at pwedeng kang manatili dito sa Pilipinas hanggat gusto mo. Sagot nito, hindi ko po alam. Mahirap naman po kung iaasa ko ang lahat kay Ryder. May sarili akong buhay na dapat pagtuunan ko ng pansin. May maganda pong trabaho na naghihintay sa akin sa bansang iyon at nakakapanghinayang po kung basta ko na lang iiwan. Nahihiya kong sagot. Hindi ito sumagot at tinitigan ako. Hindi ko naman maiwasan na mapayuko dahil sa guilt na aking nararamdaman. Alam kong hindi ganoon kadaling kalimutan ang nagawang kasalanan ng apo ko sa iyo Ashley. Hindi kita masisisi tungkol sa bagay na iyon. Kaya lang gusto din namin na makasama ang apo namin, wika ni Lola. Hindi man ito direktang sabihin nararamdaman ko ang kagustuhan nitong makasama si Charles. Hayaan niyo pula. Pag-iisipan ko po muna ang lahat. Sagot ko at sabay pagpakawalan ng pilit ng ngiti. Agad ko naman napansin ang tuwa na rumahestro sa mga mata nito. Salamat Ashley. Alam kong hindi mo ako bibiguin sa hiling kong ito. Salamat. Wika nito halos ayaw nang maghiwalay ni Charles at ni Ryder. Pero hindi pwedeng dito kami matulog sa bahay na ito. Isa pa bukas gaganapin ang party sa pamilya ni Enzo. Alam kong ini-expect kami ng mga magulang nito kaya kahit na hindi maayos ang huling pag-uusap naming dalawa ni Lorenzo kailangan pa din namin umattend. Malaki ang utang na loob ko sa kanilang pamilya at hindi pwedeng basta ko na lang kalimutan iyon. Maraming room dito sa bahay Ash. Pwede kayong magpalipas ng gabi dito. Agad na wika ni Ryder nang sinabi ko na kailangan na naming umuwi ng kondo. Nang tingnan ko din ang aking anak ay napansin ko na hindi ito sang-ayon sa desisyon ko. Ryder pwede naman bumalik dito si Charles kapag kailangan. Gabi na at kailangan na naming magpahinga, sagot ko dito pagkatapos tinitigan ko ang mukha ng anak ko. Bakas dito ang hindi maisatinig na pagtutol. Pero hindi pwedeng mangyari ang gusto nito. Ayaw ko din sabihin dito na a-attend kami bukas ng wedding anniversary ng mga magulang ni Lorenzo. Ayaw ko nang mag-isip ito ng kung ano paman. Basta ang kailangan ko ay makauwi kami ng kondo ngayon din. Kung ganoon ihahatid ko na kayo, sagot nito. Hindi na ako umimik pa at nagpaalam na kay Lola Agatha. Bakas ang hindi maitagong lungkot sa mga mata nito hanggang tuluyan na kaming nakasakay sa kotse ni Ryder.
Tahimik ang buong biyahe namin. Mukhang napagod din si Charles sa ginawang pakikipaglaro sa kanyang ama kanina. Tahimik lang din akong nakatanaw sa labas ng bintana ng kotse. Sasanduan ko ulit kayo bukas. Pinutol ang katahimikang iyon nang biglang nagsalita si Ryder. Tinitigan ko muna ito bago sumagot, may pupuntahan kami bukas. Sa susunod na araw siguro pwede mong sunduin si Charles sa kondo. Sagot ko, hindi ito nakaimik. Dahil ba kay Lorenzo? May lakad kayo? Tanong nito. Baka sa boses nito ang hindi maisatinig na galit. Wala ka na siguro doon. Buhay ko ito at malaya akong sumama sa kung kanino ko gusto. Sagot ko, pero asawa pa rin kita Ash. Mag-asawa pa rin tayo, sagot nito. Sana inisip mo yan bago ka muling pumutol kay Ingrid. Hindi ko mapigil ang sagot. Nagulat pa ako nang agad nitong inihinto ang sasakya sa gilid ng kalsada. Agad kong tiningnan si Charles at nagpasalamat ako dahil tulog na ito. Wala na kami. Matagal nang hindi siya nag-exist sa buhay ko. Sagot nito, hindi kay maiwasan na taasan ito ng kilay. Sino ang maniniwala? Hindi na ako interesado pang malaman ang tungkol sa bagay na iyon. Bibigyan kita ng karapatan kay Charles. Malaya mo siyang makita at makasama kapag gusto. Wika ko dito. Hindi ito nakaimik at nag-umpisa na ulit magmaneho. Muli kong ibinaling ang tingin sa labas ng bintana. Nagpakawala ako ng malungkot na ngiti at ipinikit ko ang aking mga mata. Nararamdaman ko sa aking sarili na tama lang ang ginawa kong desisyon ngayon. Ayaw kong ipagkait sa anak ko ang pagkakakilanlan ng kanyang ama. Sana pagkatapos ng lahat ng ito magkakaroon na kami ng katahimikan. Muli akong nagmulat ng aking mga mata nang mapansin ko na nakarating na kami sa tapat ng building kung saan matatagpuan ang aming kondo. Nakapag-park na din pala si Ryder nang hindi ko namamalayan. Akmang gigisingan ko na si Charles pero pinigilan niya ako. Babuhitan ko na siya hanggang sa loob, wika nito. Hindi na ako sumagot at tuluyan nang bumaba ng kotse. Agad nitong kinarga si Charles at sumunod sa akin pagpasok sa loob ng elevator. Pagkabukas ng elevator sa floor kung saan ang unit namin ay agad akong lumabas. Nagulat ako nang mapansin ko ang balto ni Lorenzo na nasa labas ng unit. Direkta itong nakatitig sa aming pagdating. Enzo, kanina ka pa ba? Pasensya na. Agad na wika ko dito nang makalapit ako. Hindi ako nito pinansin at lumagpas ang titig nito kay Ryder na nasa likuran ko lang. Saan kayo galing? Bakit kasama mo siya? Tanong nito. Saglit akong natigilan at binalingan ng tingin si Ryder na karga pa rin ang natutulog na si Charles. Nakatiimbagang ito habang nakatitig kay Lorenzo. Agad kong hinagilap ang susi sa loob ng bag at binuksan ang unit. Ipasok mo muna si Charles sa loob. Masyado na siyang mabigat para karagahin mo pa siya ng ganyan katagal. Bilang ko kay Ryder. Laking pasasalamat ko dahil agad itong tumalima. Pagkatapos ay hinarap ko si Lorenzo at inaya-iyahan na pumasok sa loob. Pagkapasok sa loob ng unit ay agad kong isinara ang pintuan. Mukhang idinireko na ni Ryder si Charles sa loob ng kwarto. Bakit kasama mo siya? Nagkakamabutihan na ba kayo? Bumalik ka na ba sa kanya? Agad na wika ni Lorenzo sa akin. Bakas sa mga mata nito ang pinaghalong galit at lungkot. Enzo, please, karapatan ni Ryder na makilala niya ang anak namin. Si Charles alam kong hindi lang nagsasalita ang bata pero alam kong hinahanap niya na din ang kanyang ama. Sagot ko. Napansin ko ang pagkayam ng kamao nito kaya agad akong kinabahan. Pero paano ako? Mahal na mahal kita. Alam mo iyon di ba? Ginawa ko ang lahat para kahit papaano maramdaman ni Charles na hindi siya iba sa akin. Maramdaman niya ang pagiging ama ko kahit hindi siya galing sa akin, sagot nito. Hindi ko mapigil ang maluha sa sinabi nito. Alam ko naman ang ibig sabihin nito. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata kung paano niya kami alagaan ni Charles. Pero ano ang magagawa ko? Hindi ko kontrolado ang lahat. Hindi habang buhay pwede kong itago si Charles sa kanyang ama. Patawarin mo ako Enzo. Hindi pa rin naman mababago ang lahat di ba? Ikaw pa din ang Papa Enzo na nakilala ni Charles. Malaking bahagi ng pagkatao niya na palagi ka kanyang tabi. Kahit anong mangyari hindi mababago iyon. Malaki ang utang na loob namin sa iyo kaya naman habang buhay ko iyong ipagpapasalamat. Sagot ko. Utang na loob. Hindi mo kailangan pagbayaran ang lahat ng iyon Ash.
Nagiging masaya ako sa mga panahon na pinagsisilbihan kita. Ang gusto ko lang ikaw. Ang puso mo. Ang pagmamahal mo. Wika nito kasabay ng pangingilad ng luha sa mga mata. Hindi ka pa rin nagbabago, Enzo. Mang-aagaw ka pa rin. Sabay pa kaming napatingin sa pintuan ng kwarto nang biglang nagsalita si Ryder. Naglakad pa ito palapit sa amin habang galit na nakatitig kay Lorenzo, itinapon mo na siya. Bakit gusto mo pang bumalik sa buhay niya? Galit na sigaw nito kay Ryder. Hindi ko naman maiwasan na manginig dahil sa takot. Natural, asawa ko siya at kahit ano pang gawin mo hindi mababago iyon. Galit din na sigaw ni Ryder dito. Sa palagay mo ganoon lang kadali sa akin ang lahat ng isuko siya. Hindi ako papayag na muli mong saktan si Ash. Mahal ko siya, tandaan mo iyan. Sagot naman ni Lorenzo. Napasigaw ako nang biglang sinapak ni Ryder si Enzo. Hindi ko akalain na gagawin niya ang bagay na iyon. Akmang gag-antay si Lorenzo nang pumagitna ako sa kanilang dalawa. Tama na. Ano baka kayo? Daig niyo pa ang mga bata. Galit na sigaw ko. Hindi ko na napigilan pa ang pag-uunahan sa pagpatak ang luha sa aking mga mata. Pareho silang hindi nakaimik pero masakit pa rin ang tingin sa isa't isa. Binalingan ko na si Ryder at buong lakas na itinulak. Umalis ka na. Kung hindi mo kayang makipag-usap ng mahinahon, mabuti pang iwan mo na muna kami ni Lorenzo dito. Galit na wika ko dito kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Maang itong napatitig sa akin. Bakas sa mga mata nito ang pait na nararamdaman. Pero wala na. Kapag ipagpapatuloy pa nila ang paghaharap, baka lalo lang silang magkasakitan. Tinitigan muna ako ni Ryder at laglag ang mga balikat na naglakad patungo sa elevator. Hinintay ko munang makasakay ito bago ko isinara ang pintuan ng unit. Naabutan kong nakaupo na si Lorenzo sa sofa habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin. I'm sorry, sambit nito habang bakas sa mga mata ang lungkot. Enzo, mabait kang tao. Patawarin mo ako kung nasasaktan ka man ngayon dahil sa akin. Pero sana, kung ano man ang nararamdaman mo ngayon sa akin. Pilitin mong burahin yan dahil hindi ako ang babaeng karapat-dapat sa iyo. Pakiusap, ibaling mo na lang sa iba ang pamamahal na iyan. Sagot ko dito. Napansin ko ang pagtayo nito at paglapit sa akin. Hindi ko na inasahan pa ang susunod niyang ginawa. Agad ako nitong niyakap habang nararamdaman ko ang pag-iyak nito. Hindi ko kaya, Ash. Sa ilang taon na inalagaan kita, tuluyan ang nahulog ang loob ko sa iyo. Mahal na mahal kita at mawawala ng halaga ang buhay ko kung babaliwalin mo ang nararamdaman kong ito sa iyo, pabulong na wika nito. Hindi ko naman maiwasan na maramdam ng matinding kaba dahil sa binigkas nitong salita. Hayaan mong mahalin kita. Hayaan mong manatili ako sa tabi mo. Basta mangako ka, huwag na huwag ka nang bumalik sa kanya. Hindi ko kayang tanggapin ang bagay na iyon, Ash. Pagpapatuloy na wika ni Enzo habang patuloy ang pagyugyug ng balikat nito. Palatandaan ng matindi nitong pag-iyak. Hindi ko naman alam kung paano ang gagawin ko. Ako ang mas nahihirapan sa sitwasyon ngayon. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang lahat. Para tuloy akong napagitnaan ng nag-uumpugang malalaking bato. Hindi ko alam kung paano lusutan ang napakalaking problemang ito. Enzo, walang magaganap na balikan sa aming dalawa. Magkasama kami ni Ryder dahil kay Charles. Siya ang ama ng bata kaya karapatan nila parehong makilala ang isa't isa. Sagot ko dito at pilit na kumawala sa pagkakayap nito. Naiilang na ako sa kanya. Ibang-iba na siya sa Lorenzo na nakilala ko noon. Masyado na itong nagiging vocal sa nararamdaman niya sa akin na siyang labis kong ikinatatakot. Kailangan mo nang umuwi. Magpahinga na tayo. Bukas ang party sa inyo, diba, at ayaw kong umattend ng puyat, wika ko dito na may halong biro. Gusto kong mapagan ang tensyon na namagitan kani-kanina lang. Hindi naman ako nabigo dahil agad na gumuhit ang ngiti sa labi nito. A-attend kayo, diba? Tanong nito. Agad akong tumango, of course. Hindi namin matitiis ang mga magulang mo, sagot ko. Kung ganoon, magkikita tayo ulit bukas. Sasanduan ko kayo ni Charles dito. Sagot nito at bakas na ang saya sa mukha. Agad akong tumango at naglakad patungong pintuan ng kondo. Binuksan ko iyon at binalingan si Lorenzo. Well, mukhang pinapaalis mo na nga ako. Good night, Ash. Nakangiti nitong wika at mabilis akong hinalikan sa aking pisngi. Nagulat man pero hindi na ako nagreklamo pa.
Pagod na ako at ayaw ko nang pahabain pa ang pag-uusap naming dalawa. Isa pa kakabalik lang ng magandang mood ni Lorenzo at baka lalo itong magtampo sa akin kapag makarinig ito ng mga bagay na hindi nito magustuhan. Agad akong naglinis ng katawan para makatulog na. Sa dinami-daming nangyari ngayong araw pakiramdam ko wala na akong energy pa para isipin ang lahat ng bagay na iyon. Mas gusto ko pang mahiga sa kama katabi ng anak ko dahil tiyak bukas panibagong pagsubok na naman ang haharapin ko. Hindi ko akalain na ito ang sasalubong sa akin dito sa Pilipinas. Ang akala ko mag-enjoy ako sa bakasyon na ito pero nagkakamali ako. Ngayon palang nahahati na ang isip ko sa pagitan nilang dalawa ni Lorenzo at Ryder. Pagkatapos kong gawin ang aking evening routine ay agad na akong tumabi sa anak ko. Mabuti na lang at tulog na ito at hindi na nito nasaksihan ang sagupaan nilang dalawa ni Ryder at Lorenzo. Tiyak na ito mas maapektuhan dahil alam ko kung gaano kahalaga dito ang dalawang lalaking iyon. Wish ko lang na sana hindi na magsakitan ang dalawa. Magkabati na lang sana sila dahil wala naman talaga akong balak na patulan ang isa sa kanilang dalawa. Mas maganda na ang ganito. Mag-focus na lang ako sa pagpapalaki kay Charles. Ayaw ko nang pumasok pa sa panibagong gulo ng buhay. Hindi ko na namalayan pang nakatulog na pala ako. Nagising ako kinabukasan na wala na sa tabi ko si Charles. Hindi pa sana ako babangon sa higaan pero nang tingnan ko ang orasan ay 8:00 na pala ng umaga. Kailangan ko pang maghanda ng pagkain naming mag-iina. Dahan-dahan akong bumangon kahit napakiramdam ko umiikot ang paligid ko. Hindi ko alam kung bakit kulang na kulang ako sa energy ngayon. Masarap naman ang tulog ko pero hindi ko maintindihan kung bakit nagkakaganito ako ngayon. Agad na akong dumireko ng banyo para maligo. Baka kulang lang ako sa ligo kaya ganito ang pakiramdam ko. Pagkahubad ko ng aking damit ay napakunot pa ang noo ko nang mapansin ko na marami na naman akong pasa sa balat. Hindi ko talaga maisip kung saan ko ba nakuha ang bagay na iyon. Mukhang kailangan ko na sigurong magpatingin sa doktor. Pagkaligo ko ay agad akong nagbihis ng damit pambahay. Mukhang magpapadeliver na naman kami ng pagkain namin. Hindi ako nakapamili kahapon dahil hindi na kami natuloy sa supermarket. Agad akong lumabas ng kwarto at nagulat pa ako sa aking naabutan. Nandito si Lorenzo at magkaharap silang nakaupo ni Charles sa hapagkainan kung saan may mga pagkain ang nakahain. Good morning. Napakurap pa ako nang batiin ako nito. Tipid akong ngumiti at sinagot ang pagbati nito. Good morning. Ang aga mo yata ngayon ah. Sagot ko dito. Agad akong lumapit sa anak ko at hinalikan sa pisngi. Agad ko naman napansin ang masayang ngiti na gumuhit sa labi nito. Nakangiting tumayo naman si Lorenzo at ipinaghila ako ng upuan. Maupo ka na muna. Samalo ka na sa amin, wika nito. Nag-aalangan man pero wala na akong nagawa pa kundi umupo na din. Tiningnan ko pa ang mga nakahain sa lamesa at natuwa naman ako sa aking mga nakita. Pritong longganisa at tosino. May hard-boiled egg sinangag at danggit din. May mga ilang prutas na din akong nakikita na maayos na nakasalansan. Kung titingnan mukhang hindi naman galing sa restaurant ang mga nakahain na pagkain sa lamesa. Galing pa sa bahay iyan. Pinaluto ko sa cook namin dahil alam kong wala kayong pagkain dito sa condo. Hindi healthy kung puro pagkain sa restaurant ang kinakain yung mag-ina, wika ni Lorenzo. Mukhang nabasa nito ang iniisip ko. Tipid akong napangiti at sumandok na din ang sinangag. Thank you Enzo. Nag-abala ka pa talaga. Nahihiya na ako sa mga ginagawa mo sa amin. Wika ko dito at habang hinahalo ang pagkain sa harap ko. Naglagay ako ng pagkain sa kutsara at samubo na din. Walang problema Ash. Basta para sa inyong dalawa ni Charles, gagawin ko ang lahat para mapasaya ko kayo. At isa pa dinala ko na din ang isusuot nyong damit para sa party mamaya. Kahapon ko pa binili ang mga iyon at nakalimutan kong bitbitin paakyat dito sa kondo. Nakangiti nitong sagot sabay titig sa akin. Nako, salamat Enzo. Formal event pala ang party nila tita at tito. Hindi pala ako nakabili ng damit na isusuot ko para mamaya. Sagot ko naman. Ngumiti ito at itinon na din ang pansin sa pagkain. No worries. Nandito ako. Hindi ko hahayaan na puproblemahin nyo pang mag-ina ang isusuot nyong damit mamaya. Nakangiti nitong wika. Hindi na ako sumagot pa at itinon ko na ang atensyon ko sa pagkain. Mabuti na din at nanahimik na si Lorenzo.
Si Charles naman ay agad na nagpaalam pagkatapos nitong ubusin ang pagkain sa kanyang pinggan. Nandito ako sa tapat ng kondo kung saan nakatira sila Ashley. Naikuyong ko ang aking kamao habang nakatitig sa sasakyan ni Lorenzo na nasa tabi lang din kung saan ako nakaparada. Hindi ba siya umuwi kagabi? Naibulong ko sa aking sarili. Gaano ba sila ka-close dalawa ni Ashley? Agad na gumuhit ang galit sa puso ko habang naiisip na baka may relasyon na silang dalawa. Na si Lorenzo na ang mahal ni Ashley. Nauna akong umalis kagabi dahil na din sa mga nangyari. Wala naman sana akong balak na iiwan ang mag-ina ko sa kondo na ito pero dahil sa sobrang sama ng loob ko at sa selos na nararamdaman wala akong pagpipilian kundi agad na pinaarangkada ang sasakyan pagkapasok ko pa lang sa loob ng kotse. Pakiramdam ko mas pinapanigan pa ni Ashley si Lorenzo kaysa sa akin. Pakiramdam ko ako ang pinakawalang kwentang tao sa mundo. Pero sa nakikita ko ngayon, isang malaking posibilidad na tuluyan na siyang naaga sa akin ng best friend ko. Ang sakit, pero hindi ako papayag. Ay lalaban ko kung ano ang sa akin. Akin lang si Ashley. Walang ibang pwedeng kikilalaning ama ang anak namin kundi ako lang. Hindi sila dapat mapunta sa taong minsan na akong inagawan. Hindi ako papayag na sa pangalawang pagkakataon muling aagawin ni Lorenzo ang babaeng mahal ko. Pagbibigyan kita ngayon. Ito na ang last na makakasama mo ang mag-ina ko. Sisiguraduhin ko na sa akin pa rin ang huling bagsak nila. Bulong ko at agad na pinasibad ang kotse. Kailangan kong maghanda. Hindi ko nabibigyan pa ng pagkakataon na makalapit pa ulit ang Lorenzo na iyon sa mag-ina ko. Ryder, akala ko ba isasama mo dito ang mag-ina mo? Nasaan sila? Tanong ni Lola Agatha pagka-uwi ko ng bahay. Pilit akong ngumiti dito. May lakad sila ngayon la. Matamlay kong sagot. Tinitigan naman ako ni Lola at saka napapailing. Mas maigi siguro na dam ito na ang mag-ina mo. Ang alam ko balak pang bumalik ni Ashley ng Japan. Mas mahihirapan tayo kapag mangyari iyon. Ilang taon na naman kaya ang bibilanggan natin bago muling makasama natin ang anak mo? Pati na din si Ashley, sagot ni Lola. Hindi ko mapigilan na mag-alala sa sinabing iyon ni Lola. Tama ito, mas mahihirapan kami kung tuluyan na silang makalabas ng Pilipinas kaya kailangan ko ng bilisan ang lahat para maisakatuparan ko na ang plano ko. Hayaan mo la. Ako ang bahala tungkol sa bagay na iyan. Mananatili sa atin si Charles pati na din ang asawa ko, sagot ko dito. Nakangiti namang tumanggaw si Lola at hinawakan pa ako sa kamay. Aasahan ko iyan ay ho. Walang kapantay ang nararamdaman kong tuwa kahapon dahil sa presensya ni Ashley at ng anak nyo, sagot nito na agad ko namang sinang-ayunan. I am so happy dahil nagawa nyong makarating iha. Nakangiting wika sa akin ni Mrs. Susan Jimenez. Ang ina ni Enzo. Makailang ulit pa nitong hinalikan si Charles bago ako muling binalingan. Pasensya na po kayo tita. Medyo na late po yata kami ng dating. Sagot ko naman. Medyo sumama na naman ang pakiramdam ko kanina kaya naman hindi kaagad kami nakapag-ayos ni Charles. Mabuti na lang din at matyaga kaming hinintay ni Lorenzo kanina dahil kung hindi mukhang hindi talaga kami makaka-attend sa party na ito. Ayos lang iha. Ang importante dumating kayo. Nako. Ang cute talaga ni Charles. Ang bilis niyang lumaki. Nakangiti nitong wika. Nagulat pa ako nang bigla akong hawakan ni Lorenzo sa kamay. Mom, hihiramin ko muna si Ashley. Ipapakilala ko siya sa ilan kong mga kaibigan. Nakangiting wika ni Enzo sa kanyang ina. Okay though, don't worry, ako na muna ang titingin kay Charles. Mukhang nag-enjoy din siya dito. Ipapakilala ko siya sa ibang mga batang nandito, nakangiting sagot ni Tita Susan. Agad naman akong nagpatianod ng hilain ako ni Lorenzo sa ilang umpukan ng mga bisita. Wow, Enzo! Kailan ang kasal? Salubong na tanong sa amin ng isa sa mga bisita. Natigilan naman ako. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng pagkailang dahil sa klase ng tanong na ibinato nito sa amin ngayon. Ang lakas talaga ng pang-amoy mo Mark tungkol sa bagay na iyan. Hindi ko pa nga ipinakilala sa inyo ang fiancé ko pero kasal na agad ang itinatanong nyo sa akin. Nakangiting sagot nito. Agad naman nagtawanan ang lahat. By the way Ash, sila ang mga kaibigan ko, hindi kami masyadong close pero nagkakausap din naman and mga bro si Ashley nga pala, fiancé ko. Pagpapakilala sa amin ni Lorenzo, hindi ko naman maiwasan na magulat sa sinabi nito.
Ano ang sinasabi nitong fiancé niya ako? Kailan pa dahil kahit na anong gawin kong pagpiga ko sa utak ko wala akong naalala na nag-propose ito sa akin. At wala akong balak na gawing kasintahan si Lorenzo. Hindi magbabago ang lahat. Tanjin pagiging isang mabuting kaibigan lang ang aking may offer dito. Wala nang iba. Pero ayaw ko naman itong ipahiya sa kanyang mga kausap kaya nanahimik na lang ako. Mamaya ko na lang siya kakausapin tungkol sa bagay na ito. Naging mainit naman ang pagtanggap sa akin ng mga kaibigan ni Lorenzo. Sinasagot ko kung ano man ang kanilang mga katanungan. Laking pasalamat ko dahil kahit papaano nag-enjoy naman ako sa party kahit na naiilang ako sa kakaibang kaswitan na ipinapakita sa akin ni Enzo. Hinayaan ko na lang total ko kumprontahin ko naman siya pagkatapos na party. Hindi pwedeng ganito. Hanggat maaari ayaw ko siyang bigyan ng pag-asa na magiging kami balang araw dahil hindi mangyayari iyon. Mabilis na lumipas ang mga oras. Sa wakas natapos din ang party. Agad akong nagpaalam sa mga magulang nito na babalik na kami ng kondo. Ayaw pa nga sana nilang pumayag at inanyayahan kaming mag-ina na pwede naman kaming matulog sa isa sa mga guest room nila. Pero nanindigan ako sa kagustuhan na makauwi ng kondo. Hindi kasi ako komportable sa bahay nila. Lalo na habang tumatagal lalong nagiging kakaiba ang kinikilos ni Lorenzo. Hindi ako sanay na ganito siya kalaga sa akin. Naiilang ako. Kung ano-anong dahilan na ang sinabi ko para lang makaalis na. Ash, alam mo ang saya ko ngayong gabi. Pakiramdam ko naging kompleto ang pagkatao ko dahil kasama ko kayong mag-ina. Wika nito habang nagmamaneho. Enzo, bakit fiancé ang pagpapakilala mo sa akin sa mga kaibigan mo? Hindi ko mapigil ang tanong dito. Sandali itong hindi nakasagot habang nakatitig ang tingin sa kalsada na aming dadaanan. Pagkatapos narinig ko ang marahan na pagbuntong hininga. Bakit ayaw mo ba? Galit ka ba dahil doon? Tanong nito. Sandali akong hindi nakaimik. Hanggat maari ayaw kong sirain ang masayang gabi nito. Kaya lang hindi naman pwedeng bigyan ko siya ng false hope, diba? Hindi naman sa ganoon. Baka kasi mag-expect sila, sagot ko naman. Agad kong napansin ang lungkot na bumalatay sa mga mata nito. Ito ang iniiwasan kong mangyari pero ano nga ba ang tama? Naging tahimik na ito hanggang sa makarating kami ng kondo. Hindi na din ito umakyat pa ng unit. Nagi-guilty man pero wala akong choice. Alam kong hindi din naman kami nito matitiis. Sa ngayon kailangan niyang malaman na wala talagang pag-asa para maging kami. Hindi pwedeng paasahin ko ito. Mama, bakit parang galit si Papa Enzo? Nagtatakang tanong ni Charles. Nakangiti ko naman itong tinatitigan. Hindi naman baby. Napagod lang siguro siya. Magiging okay din ang lahat bukas. Sagot ko naman at pinindot na ang button ng elevator paakyat ng unit namin. Hindi na ito sumagot pa hanggang bumukas ang elevator sa kung saang floor matatagpuan ang unit namin. Papa, nagtaka pa ako sa sigaw na yun ni Charles. Agad akong napatingin sa pintuan ng unit namin at nagulat ako dahil nakita kong nakatayo doon si Ryder. Tahimik itong nakatitig sa pagdating namin ni Charles. Bakas ang pagkainip sa mukha nito. Hello baby. Akala ko hindi na kayo uuwi dito sa kondo eh. Kanina pa ako naghihintay dito, wika nito kay Charles na halatang gustong iparinig sa akin ang sinasabi nito dahil sa lakas ng kanyang boses. Hindi na lang ako umimik bagkus binuksan ko ang bag para hanapin ang susi ng unit namin. Hindi mo na kailangan pang buksan ang pintuan na iyan. Sasama kayo sa akin, wika ni Ryder sa akin sa seryosong boses. Agad naman akong napatitig dito. Gusto kong masiguro kung gaano ito kaseryoso ngayon. Ryder please, pagod na kami. Hayaan mong makapagpahinga muna kami ni Charles ngayong gabi, sagot ko naman. Pwede kayong magpahinga sa bahay. Let's go Charles. Seryosong wika nito at agad na hinawakan sa kamay ang anak namin. Lumingon pa sa akin si Charles kasabay ng pagtalikod nilang dalawa sa akin. Tuldok. Naiinis man pero wala na akong nagawa kundi sundan na din sila. Hindi ako papayag na basta na lang isama nito ang anak namin kung kailan niya gustuhin. Hindi ako sanay na mawalay ito sa akin kahit saglit lang. Hindi man direktang ipinapakita alam kong galit si Ryder. Ayaw niya lang sigurong ipakita ito sa anak namin. Tahimik na din akong sumakay ng kotse pagkadating namin ng parking. So, kumusta ang party? Tanong pa nito nang mag-umpisa na kaming umusad.
Hindi ko lang alam kung para kanino ang tanong na iyon. Pero agad naman sumagot dito si Charles. Super happy papa. Nagkaroon ako ng maraming friends. Pagkatapos ang daming bisita. Sabi nga sa akin nila lola at lola sana sa kanila na daw kami titira ni mama. Madaldal na sagot ni Charles. Hindi ko naman maiwasang mailang lalo na nang titigan ako ni Ryder. Sinong lola at lola? Nagtatakang tanong nito sa amin. Pasulyap-sulyap pa din ito sa akin. Yung mga parents po ni Papa Enzo. Lolo at lola ko na din po sila, sagot naman nito. Agad kong napansin ang pagtiimbagang ni Ryder at tinapunan pa ako ng matalim na titig na siyang nagpakaba sa akin. Papa, din pala ang tawag mo sa kanya. Mahina hong tanong nito sa anak namin. Agad naman tumanggo si Charles. Yes po, kasi palagi siyang may gift sa akin noong baby pa ako. Tsaka lagi niya kaming pinapasyal noon ni mama, inosenteng sagot naman ni Charles. Agad na gumuhit ang pait sa mga mata ni Ryder. Alam kong may ado itong naninibugho sa mga nalaman nito sa anak namin. Hindi ko na lang pinansin pa ang kanilang pinag-uusapan bagkus ipinikit ko na lang ang aking mga mata. Agad naman kaming nakarating sa bahay nila. Tahimik na ang buong paligid at nagpapahinga na ang lahat. Agad akong bumaba ng kotse at hinarap si Ryder. Saan kami matutulog ni Charles? Seryoso kong tanong. Pagod na ako at ayaw ko na sana pang pahabain ang pag-uusap namin. Tinitigan ako nito tsaka casual na sumagot. Saan ba dapat? E di sa kwarto natin, sagot nito. Agad na pinanlakihan ko ito ng mata. Pagkatapos ay binalingan ko si Charles na noon ay abala sa kakaikot sa paligid. Mabuti na lang at maliwanag ang bakuran ng bahay nila. Medyo malayo din sa kinaroroonan namin ang anak namin dahil pinagmamasdan nito ang tubig sa fountain. Anong kwarto natin? Nakalimutan mo na ba na matagal na tayong hiwalay? Kung wala kang balak na patulugin kami sa isa sa mga guest room dito sa bahay mas mabuti pang bumalik na lang kami ng kondo. Inis kong sagot dito. Nakita ko ang galit sa mga mata nito bago sumagot. Para ano? Para malaya kang mabisita ng gagong Lorenzo na iyon. Hindi ako papayag Ashley. Akala mo ba hindi ko alam ang mga pinanggagawa nyo kanina sa party na iyon? Akala mo ba hindi ko alam ang mga nangyayari doon? Galit na tanong nito. Natigilan naman ako. Tinitigan ko ito sa mga mata bago sumagot. Doon. Galit na tanong nito. Natigilan naman ako. Tinitigan ko ito sa mga mata bago sumagot. Wala ka na doon Ryder. Matagal na tayong hiwalay at malaya na akong gawin lahat ng gusto ko. Gigil kong sagot. Ngumisi lang ito sa akin, hindi pa tayo hiwalay Ash. Kasal pa rin tayo at sa batas dito sa Pilipinas mag-asawa pa rin tayo. Sagot nito. Agad akong napailing. Pues ako mismo ang magpa-file ng divorce kung wala kang balak na gawin iyon. Hindi na tayo pwedeng magsama tulad ng dati Ryder. May sarili na akong buhay. Seryoso kong sagot. Nakita kong muli ang galit sa mga mata nito pero hindi ko na lang pinagtunan pa ng pansin. Bakit ang laki ng ipinagbago mo? Hanggang ngayon hindi mo pa rin ba ako pinapatawad sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko sa iyo? Ganoon na lang ba kalaki ang galit mo sa akin para tuluyan mo nang tapusin ang kasal natin? Tanong nito. Ilang sandali akong natigilan bago ito sinagot. Kinalimutan ko na ang mga nangyari noon. Kaya nga malaya ka nang makita ang anak natin diba? Pero hindi ibig sabihin noon na babalik tayo sa dati. Binibigyan lang kita ng karapatan kay Charles. Iyon lang at wala nang iba, sagot ko. Sandali itong natameme. Muli itong napatiimbagang. Dahil ba kay Lorenzo? Siya na ba ang mahal mo ngayon? Tuluyan mo na ba akong ipinagpalit sa gagong iyon? Galit na sagot nito. Wala ka na doon Ryder. Noon pa man ibinigay ko na sa iyo ang kalayaan na gusto mo. Ngayon naman, kung gusto mong palaging makikita ang anak natin, huwag mo nang ipilit ang kasal nating dalawa dahil hindi na maibabalik ang dati. Tuluyan nang nasira ang kung anong meron sa atin noon kaya huwag mo nang pakialaman pa ang kung anong meron man sa buhay ko ngayon. Seryoso kong sagot. Wala na akong pakialam pa kung masasaktan man ito sa aking sinabi. Katulad ni Lorenzo, ayaw ko na din na umasa pa ito. Masaya na ako kung anong meron man ako ngayon. Mama, Papa, nag-aaway po ba kayo? Sabay kaming napalingon ni Ryder sa likuran nang marinig naming nagsalita si Charles. Hindi ko alam kung narinig ba nito ang pag-uusap naming dalawa ni Ryder.
Napansin ko kasi ang butil ng luha na pamatak sa mga mata nito kaya agad ko itong nilapitan. No baby, nag-uusap lang kami ni Daddy. Meron lang kaming kaunting hindi napagkasunduan pero hindi ibig sabihin galit kami sa isa't isa. Nakangiti ko namang wika at binalingan si Ryder na noon seryoso ang mukha na nakatingin sa aming dalawa ni Charles. I am sleepy na po mama. Gusto ko na po matulog, sagot nito. Nginitian ko muna ito at binalingan ko si Ryder. Sa guest room kami. Wika ko at hinayla na ang kamay ni Charles para pumasok sa loob ng bahay. Kahit papaano kabisado ko ang bahay na ito at alam ko kung nasaan ang guest room. Tahimik naman na sumunod sa amin si Ryder na siyang ipagsawalang bahala ko na lang. Hindi naman siguro ito gagawa ng mga bagay na hindi ko magugustuhan lalo na at kasama ko ang anak ko. Alam kong ipipilit nito ang gusto pero hindi ako papayag. Ipagpipilitan ko ang karapatan ko at ayaw kong kontrolin niya ako porket nandito kami sa pamamahay nila. Pagdating sa isa sa mga guest room ay agad kong binuksan ang pintuan at pumasok sa loob. Alam kong regular na nililinis lahat ng mga guest room dito sa bahay na ito kaya wala akong dapat na alalahanin. Magiging safe kami ni Charles dito. Sigurado ba kayo na dito kayo matutulog? Charles, pwede kayo sa kwarto ni Daddy. Malaki yun at mas magiging komportable kayo. Wika ni Ryder habang nakatayo sa pintuan. Hindi ko namalayan na sumunod pa rin pala ito sa amin hanggang dito. Ang akala ko dumber echo na ito sa sarili niyang kwarto. No dad, maybe next time na lang. Sagot naman ni Charles at naghikab pa. Tinapunan ko naman ng masamang tingin si Ryder. Kailangan maglinis ng katawan ni Charles. May damit ba na pwedeng isuot na kasya sa kanya? Tanong ko sa seryosong boses. Tinitigan muna ako ni Ryder bago sumagot. Nasa kwarto. Sandali lang at kukuha ako, sagot nito. Hindi ko ito pinansin pa bagkus inakay ko na si Charles patungong banyo para tulungang maglinis ng katawan. Hindi na din naman ito nagreklamo pa at kita sa kanyang mga mata na antok na talaga ito. Mabilis ko itong pinunasan at binalot ang kanyang katawan sa bathrobe para hindi lamigin. Nakakaramdam na ako ng inis dahil hindi pa din bumabalik si Ryder. Kung ganitong puro konsumisyon lang din ang aabutin ko mabuti pang hindi na lang kami sumama sa kanya. Tulog na sana kaming mag-ina sa mga oras na ito. Akmang muling babalik na ulit ako ng banyo para gawin na din ang aking evening routine nang marinig kong may kumatok sa pintuan. Agad akong naglakad at binuksan ito. Bumungad sa akin ang mukha ng isang kasambahay. May hawak itong paper bag at agad na inabot sa akin pagkatapos akong batiin. Good evening po ma'am. Pinapabigay ni Sir Ryder, wika nito. Agad ko itong nginitian at kinuha dito ang paper bag. Nagpasalamat ako at agad naman itong nagpaalam kaya naman muli kong isinara ang pintuan ng kwarto. Hinalungat ko pa kung ano ang laman ng bag at natuwan naman ako dahil mga damit pantulog naming mag-ina. Agad kong kinuha ang para kay Charles at agad itong binihisan. Pagkatapos ay agad na itong nahiga ng kama kaya kinumutan ko na ito para makatulog na. Itinuloy ko na din ang pagpasok sa loob ng banyo para maglinis ng katawan. Pagkatapos kong gawin lahat ng evening routine ko ay tumabi na ako kay Charles at payapa kaming natulog. Kinaumagahan, nagising ako sa isang mainit na hininga na dumadampi sa aking leeg. Agad na napakunot ang aking noo dahil imposible namang galing kay Charles iyon kaya napabalikwas ako ng bangon at nilingan ko kung sino ang katabi ko. Nagulat pa ako nang masilayan ko ang mukha ni Ryder. Pupungas-pangas din itong bumangon at halatang na-disturbo ko ang tulog nito. Ano ba? Bakit ka nandito? Agad kong tanong habang pinipiglan ko ang galit. Inilibot ko pa ang tingin sa paligid upang hanapin kung nasaan si Charles. Ash, ang aga pa. Matulog pa tayo. Wika nito at hinawakan pa ako braso para mahiga muli pero pumiksi ako. Ryder, hindi nakakatuwa. Bakit nandito ka? Nasaan si Charles? Inis kong tanong. Pagkatapos ay bumaba ng ako ng kama upang silipin ang banyo at nagbabaka sakaling nandoon si Charles. Nasa kwarto siya ni Lola. Baliwala nitong sagot habang titig na titig sa akin. Agad nanlaki ang aking mga mata at dam ako ang paningin ko sa relo na nakapatong sa bedside table. Alas 5 pa lang ng umaga at ang aga naman nagising ni Charles. Kung ganoon ano ang ginagawa mo sa kwarto na ito? Sino ang nagsabi sa iyo na pwede kang tumabi sa akin? Inis kong sagot.
Tumayo pa ito ng kama at akmang lalapitan ako pero umiwas ako. Agad ko din iniiwas ang tingin ko dito. Nakasuot lang ito ng boxer shorts at walang damit pang itaas. Typical na suot niya kapag natutulog kami noon. Ayaw niyong matulog sa kwarto natin kaya dito tayo matutulog. Kagabi pa ako dito at tulog na tulog kayong dalawa ni Charles kaya tumabi na ako. Wika ni sa tonong naiinis na din. Agad ko naman itong pinandilatan. Sino naman ang nagsabi sa iyo na pwede kang tumabi sa amin? Ryder, pumayag na akong dito kami matutulog ni Charles kagabi pero hindi ibig sabihin na malaya mo nang gawin lahat ng naisin mo. Halos pasanghal ko yung sinabi sa kanya. Agad na nagsalubong ang kilay nito. Ashley, asawa pa rin kita. Baka nakakalimutan mo na ang tungkol sa bagay na iyon. Inis din itong sagot. Noon iyon Ryder, pwede mo akong ituring bilang isang asawa. Pero iba na ngayon. Ayaw ko na. Galit ko ding sagot. Bakit? Dahil ba sa kanya? Tuluyan na bang inagaw ni Lorenzo sa akin ang puso mo? Galit din na sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na mapahilot sa sentido ko dahil sa mga kaganapan ngayon. Maling-mali talaga na sumama pa kaming mag-ina dito. Ang agang nasira ng araw ko dahil sa kakulaitan ni Ryder. Gaano ba kahirap intindihin ang mga gusto ko? Bakit ayaw niya pa akong tigilan total naman kilala na siya ni Charles? Huwag na nating idamay pa ang wala dito Ryder. Labas si Lorenzo sa pag-uusap natin. Sagot ko, ngumisi ito. Siya ang dahilan kung bakit hindi kita mahanap-hanap. Kung hindi sa pagiging mapapel niya hindi sana tayo haantong sa ganito. Matagal na sanang muling nabuo ang pamilya natin Ashley. Galit na sagot nito. Galit ko naman itong tinitigan. Mabuo. Hindi na mabubuo pa ang pamilyang ito Ryder. Matagal nang sira dahil ikaw mismo ang sumira nito. Hindi ko mapigil ang sigaw kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Natigilan ito. Bakas ang guilt sa mukha nito habang titig na titig sa akin. Wala na din naman akong pakialam pa sa nararamdaman nito dahil totoo naman ang aking sinasabi. Kung hindi sana niya ako binaliwala noon at sinaktan hindi sana kami haantong sa ganitong bagay. Nagka-trauma na ako sa kanya. Paano kung mauulit ang mga nangyari noon? Siguro hindi ko nakakayanin pa. Hindi mo pa rin pala nakakalimutan ang tungkol sa bagay na iyan Ash. Inaamin ko, nagkamali ako sa relasyon nating dalawa noon. Patawarin mo ako Ash. Sagot nito. Agad akong umiling. Pinapatawad na kita. Gusto ko nang kalimutan ang lahat. Kaya please, huwag mo nang ipilit pa na muli tayong bumalik sa dati. Ayaw ko na Ryder. Palayain na natin ang isa't isa. Para na lang kay Charles kaya nagkakaroon tayo ngayon ng ugnayan. Sagot ko. Agad na gumuhit ang sakit sa mga mata nito dahil sa sinabi kong iyon. Para namang hinihiwa ang puso ko. Pero alam kong ito ang tama. Ayaw ko nang sumugal pa ulit. Takot na akong muling masaktan. Paano kung ayaw ko? May magagawa ka ba? Seryoso nitong tanong at dahan-dahan na naglakad palapit sa akin. Agad naman akong napaatras. Anong ginagawa mo? Bakit ka lumalapit sa akin? Nahintakutan kong wika habang umaatres. Hindi ito sumagot at patuloy ang kanyang paghakbang palapit sa akin hanggang sa naramdaman ko na pader na ang nasa likuran ko. Kaya naman wala na akong nagawa pa kundi hintayin ang mga susunod nitong gawin. Alam mo bang hindi ako papayag na may ibang lalaki na aagaw sa iyo? Tandaan mo Ash. Oo, amindado ako na malaki ang kasalanan ko sa iyo noon. Pero mahal kita. Mahal na mahal kita at willing kong gawin ang lahat makabawi lang ako sa iyo. Kaya please, bigyan mo naman ako ng chance para patunayan ko sa iyo ang lahat. Bumalik ka na sa akin. Nagsusumamo nitong wika. Agad akong umiling kasabay ng muling pagtulo ng luha sa aking mga mata. No, sorry pero hindi ko na natuloy pa ang aking sasabihin nang mabilis na bumaba ang mukha nito sa mukha ko at lamapat ang labi niya sa labi ko. Agad na nanlaki ang aking mga mata dahil sa ginawa nito. Hindi ako makapaniwala na gagawin niya ito sa akin sa kabila ng pagtutol ko na muli kaming magkabalikan. Nagiging mapusok sa pag-angkin ng labi ko si Ryder. Para itong isang gutom ng leon na sinibasib ang aking labi at hindi na ako binigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Nagiging malikot na din ang mga palad nito na humahaplos sa likod ko. Hindi ko naman malaman kung paano magre-react dahil ang totoo ay tuluyan na din akong nahuhulog dito.
Tuluyan na din akong natangay sa init ng labi nito at hindi ko na mapigilan pa ang aking sarili na kumuyapit sa leeg nito upang tugunin ang mapusok nitong halik.